Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active and it is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school o gawaing bahay, dapat tayo ay makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Again, lahat po kayo, wini-welcome po namin dito sa Diakonos. And Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. We did not set this page to be monetized both in Facebook or in YouTube. Our desire only, mga kapatid, is that you develop a relationship with God through the study of His Word. Ito po ang Bible study number 107 at ang topic natin today, living in purity. Kung wala po kayong lakad, wala din po ako, tara, Bible study tayo mga kapatid. Mga kapatid, our verse today is found in Matthew chapter 5 verse 8 at ang sabi, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Number 1, ano ibig sabihin ng pure in heart? Mga kapatid, naalala ko just recently, meron akong kaibigan na mahilig sa chess. Inimbitan niya ako na minsan magkape sa isang coffee shop na may mga chessboards. Now to cut the long story short, doon po ay hinamon siya ng ibang lahi, isang customer din doon. Habang nagsiset sila ng kanilang board, sinasabi sa kanya ng ibang lahi na makakalaban niya na siya daw ay grandmaster at champion. Mula pa pagkabata, naglalaro na siya ng chess. Naku, sabi ko sa isip ko, naku, mapapalaban itong kaibigan ko, gawa ng yung kaibigan ko ay ordinary chess player lang naman. So, ang kaibigan ko naman ay tahimik lang pero excited maglaro ng chess. Lo and behold, nakatatlong game na sila, wala pa ring panalo ang ibang lahi sa kaibigan ko. Mga kapatid, ganon din po ang Christianity. It does not mean na mula pa bata ka pa, nag-a-attend ka na ng church or lagi kang present sa lahat ng church activity, highly spiritual ka na. Pure in heart, mga kapatid, is not an outward action, but the condition of the heart. Kaya po mahalaga na lagi nating i-check ang ating mga motives and desires. Tayo ba ay nakafocus on pleasing God or selfish gain? Dahil mga kapatid, maraming nag-a-attend ng church dahil meron silang hinihinging pabor sa Panginoon. Pero noong binigay na ng Panginoon ang sagot niya sa kanila, whether yes or no, hindi mo na makita sa church o hindi mo na makita sa simbahan. Pure in heart refers to inner purity, refers to sincerity, mga kapatid, and a single-minded devotion to God. Number 2, the blessing of seeing God. Mga kapatid, our verse today mentions, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Mga kapatid, God is spirit. No one can see God. Ano po itong they will see God? Mga kapatid, seeing God here refers to experiencing His presence, understanding His will, and ultimately, one day, enjoying Him in eternity. Mga kapatid, a pure heart aligns us with God, allowing us na maintindihan natin ang Diyos more clearly. Kaya nga po, we pursue purity through repentance. Ito yung pagtalikod natin sa kasalanan. And seeking God's guidance by daily devoting to study His Word, tulad ng ginagawa natin ngayon. The more we know God's Word, the better we see His presence sa buhay natin. Makikita natin siya at ang kabutihan niya sa pamilya natin, sa workplace natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, we see Him. Bakit po? Wala po kasing nangyayari sa buhay ng isang believer na labas sa soberenya ng Diyos. Ang sabi ng Bible, "And we know that for those who love God, all things will work together for good, for those who are called according to His purpose." Number 3, paano tayo magkakaroon ng pure heart? Mga kapatid, hindi natin kaya i-purify ang ating mga puso on our own. It is a work of God in us sa pamamagitan ni Jesus Christ. Purity comes by faith, obedience, and reliance on the Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, "And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh." Only God, mga kapatid, can change someone's heart.
And there is only one way according to the Bible. Ang sabi ng Bible, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Mga kapatid, ang pagiging pure in heart ay hindi tungkol sa panlabas na kilos or outward appearance, ika nga, kundi ang kalinisan ng puso at intensyon natin sa harap ng Diyos. Kanya ba tayo lumalapit sa Diyos dahil gusto natin ang pagpapala, health, or wealth reason? O dahil na-realize natin na kailangan natin ng tagapagligtas, ng Savior, dahil alam natin ang consequence ng kasalanan? Kaya lagi po nating hangarin ang pagpapala ng pagkakaroon ng malinis na puso. Ito po ang makita at maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay at ang pangako ng buhay na walang hanggan kasama siya. Hindi natin ito kayang makamit na mag-isa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, pagsunod at pagtiwala sa banal na Espiritu. Naway patuloy nating isurrender ang ating mga puso sa Kanya araw-araw. If you are blessed mga kapatid, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng may kalinisan ng puso. Linisin mo po ang aming mga puso. Tulungan mo po kaming magtiwala at sumunod sa iyo. Patuloy mo po kaming gabayan sa bawat araw upang mas makilala ka namin at maranasan namin ang iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Mga kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory mga kapatid. God bless you po.